bata pa lang, lola's boy na ako. Kasi yung parents ko, nag-separate sila when I was like 7 years old. Pero bago yun, sobrang saya namin na yung mama ko, papa ko, kapag gabi, simple lang kami, motor, talo kami sa motor, sa gitna ako, tapos magpa-barbecue kami. Yung favorite ko pa nun, footlong, tapos at saka pusit, yun, yung may suka. Tapos, ayun, masaya lang. Pero dumating sila sa point na sobrang hirap na kasi nahihirapan din kami financially dati. Kasi magkaklase sila nursing. Nursing student silang dalawa. Tapos nabuntis si mama. So alam ko nag-stop muna siya hanggat mag-grow ako ng konti. Hanggat si lola ko na yung mag-alaga sa akin. So ayun, nag-stop si papa ko para pag-aralin si mama ko. Tapos ayun, grateful naman kami na nakapagtapos si mama, naging nurse, yung pangarap niya. Tapos nakapag-ibang bansa, tapos sumunod si papa, naiwan kami ni lola. At ayun, so nasa abroad na sina mama at saka si papa. So wala kami naging contact ni mama ng 7 years siguro. Pero kaya niya, di ba? Yun yung matagal, yung gusto kong malaman eh. Bakit? Okay, sige, busy ka. Tsaka pangarap mo yung ginagawa mo. Tsaka gusto mong i-enjoy since ngayon ka lang makakabawi sa sarili mo. Pero, hinahanap ko kasi yung di ba minsan lang ako maging bata. Pwede kayang hindi naman i-set aside. Like, siguro 1 week para sa akin. Panoorin mo lang akong tumanda. Tignan mo kung ano yung paborito ko. Saan ako masaya, saan ako nalulungkot. Actually, umuwi yung mama ko sa Angeles, Pampanga. So yun, na-meet ko siya. Ayun, naalala ko, pinagluto niya ako ng pancit canton. Yun. Sobrang sarap sa feeling na katabi ko siya natulog. Kumain akong pancit canton bago matulog. At ayun, at umalis din siya. Tapos, ilang years na naman, siguro mga 3 years, bumalik siya. Ngayon, may asawa na siya. At may kapatid na ako. So, hindi niya sinabi sa akin na uuwi siya. At ayun, sobrang sakit kasi, ma, happy naman ako para sa'yo eh. Hindi ko naman kayo guguluhin eh. Kung saan kayo happy, dun ako. Like, giging happy lang naman ako para sa inyo. Tsaka hinahanap ko lang naman yung nakasama kita. Yung makapag-bonding sa kapatid ko. Kasi kapatid ko yun eh. Nakaka-chat ko yung mama ko noon. Nagkaroon kami ng connection dahil nga nakuwi ako. Pero hindi namin napag-usapan at hindi niya ata alam ko na umuwi siya. So, ayun. Pero, ayun, yung lola, lolo at kapatid niya na tita ko, silang tatlo, pumunta silang Korea. Dahil ikakasal na yung mama ko. At hindi nila ako sinama. Alam mo yung feeling na gusto ko lang makapunta doon. Maging happy para sa kanya. Palakpakan siya na, wow, ma, na-achieve mo na yung buhay na gusto mo. Congratulations! Nagkausap kami na, pero hindi ko pinaparamdam na sobrang nasaktan ako sa nangyari. Dahil sinabi ko lang, ma, I'm so proud of you. Dahil nahanap mo na yung para sa'yo. At alam ko, nag-post pa siya noon, tapos shinare ko pa na sobrang... At naging okay naman. Ewan, close kami. Kasi kahit ganun, hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Like, inaano ko pa rin sa kanya na, ma, I love you. Kumusta ka naman? Okay ka lang ba dyan? Kumusta yung mga kapatid ko? Okay lang ba sila?
sana may meet ko kayo soon. Ganun. Pero parang sabi niya sa akin, di na ata sila uuwi ng Pinas. So, yun nasa isip ko, parang feel ko alam mo naman na may hindi pa tayo napapag-usapan eh. So, bakit parang wala ka ng balak umuwi? Pero, every time na sinasabi niya, hindi na siya uuwi, parang nawawalan ako ng pag-asa na, minahal mo ba talaga ako? Parang ganun na yung nagiging question ko minsan eh. Yun lang talaga yung looking forward ako, yung magkausap kami. At siguro maramdaman yung, actually parang ngayon nga, parang nawawala na sa akin yun, yung ganong feeling. Kasi pinakatumatak sa akin ng mga life experience ko na to is kapag nagkapamilya ako, yun ang hindi kong gagawin sa kanila, sa mga anak ko. Like, habang bata sila, papanoorin ko silang lumaki. Sige, kahit set aside muna natin yung ibang bagay. Basta makita ko lang kayo, maalagaan ko kayo, mapadama ko sa inyo na mahal ko kayo. At binavalue ko kayo as anak ko. At hindi yun mawawala sa akin. So, yun yung main takeaway ko sa mga nangyari sa buhay ko. So far naman guys, sobrang happy ko na kasama ko kayo. At I'm happy na nagkakaroon tayo ng band. So, pagpatuloy lang natin. Kapag. Usog tayo. Dito. Kapag. Grabe ang lalakas nyo. May papasok pa, mahal.